Mr. Chair, just a manifestation. Pakitignan mo lang yung affidavit. While he's looking at that, sir, Hindi, kaya nga may abogado siya eh. Kaya, I'm just trying to respect his rights. Can you please allow me some latitude here? This is normal in any court case. Papakita mo yung iyong ebidensya doon sa testigo kahit hindi marunong bumasa. Pag bumasa, meron siyang abogado dyan sa tabi niya na papaliwanag sa kanya. Pag hindi natin pinakita yan, hindi niya lalong malalaman. Mr. Chair, yes, ma'am. That's what I was supposed to say. Kanina ko kasi nung tinanong siya na sinabi mo na ba na na kasama ka sa DDS o nabanggit mo naman sa DDS, hindi naman po sa kanya pinapakita kanina yung affidavit na yon. Wala pa ho yung affidavit kanina dahil nakuha lang ho doon sa NBI afterwards. May I make 2 points with the permission of Senator De Lima? First point, sir, siya po ang unang nagsabing walang affidavit. Then secondly, nung sinabi niyang meron, ang sinabi niya, torture lang, walang DDS. So I'm not supposed to even show it to him first for him to read and to answer. Because I am testing precisely. Third point, Mr. Chair, with the permission of Senator De Lima, we are not supposed to, either of us, lawyer for or against. So the usual procedure, Mr. Chair, is for the senator to wait for their turn, then counter whatever they think the other senator did wrong, rather than to stand up and question. If not, Mr. Chair, then every senator here that has 10 minutes may magi-interject sa kabila. I understand the feeling of Senator De Lima, but at the proper time, she will be able to do this, no, to question. On your time because you're arguing. But let me just point out, as a lawyer, tatanungin kayo ng tanong, kung sinagot mo yung tanong at alam mo ang tamang sagot, talagang kaya dapat please advise yung witness kapag may tinatanong, intindi niya yung tanong maigi para masasagot niya ng maayos. At magsabi ng totoo. Mr. Chair, just again on that point, I hope my colleagues would understand why I had to inject once, every now and then. Dahil nga po, yes, the whole purpose of why we are asking questions kay Mr. Matubato ngayon is to test his credibility. Kaya, merong ganyang questioning, although this is already the cross-examination style of questioning, which happens in regular legal or judicial proceedings before a court of law. Kailangan naman ho natin maintindihan na itong proceedings natin ngayon ay hindi naman talaga a formal judicial proceeding. Na wag naman po sanang ganun na para bang nag-aano ng mga yung masyado naman istrikto na sinabi naman ho niya na ang kanyang inabot na educational attainment is grade 1. So what I'm trying to say, I'm appealing to my colleagues to give him some consideration. Wag naman po yung parang talagang in a formal setting in a court cross-examination. This is a fact-finding inquiry. And therefore, yes, we are testing his credibility. We have every right to do that. Pero wag naman pong ganon na masyado namang style. I know that my colleague here used to be a practitioner, but this is not a court of law. Bigyan ng konting konsiderasyon. I-explain po ng maigi. Wag ho nagbabasa ng mga Ingles. Wag hong nagtatanong ng Ingles. Wag naman pong ganon. That's my appeal. Thank you. The chair takes note of your appeal for a more compassionate questioning. But you know, this is an investigation in aid of legislation. When somebody comes in here and makes allegations, all his statements will be subject to trial by probity. We have to prove the witness is saying the truth. That is fair game. Do not come here and expect kindergarten treatment. You are here before the Senate Committee on Justice. I would expect Senator De Lima to know she's appeared here. She even appeared in the impeachment case of Justice Corona. And you know that there will always be this cross-examination methods. So, you know, you come here at your own peril. When you say something, you have to expect, dapat alam po ninyo, pag may sinabi kayo dito,
ibabalik ko sa inyo. Kaya po may record eh. Walang silbi yung record kung hindi babasahin sa inyo na yun ang sinabi nyo, tatanungin kayo, ba't nag-iiba kayo ng tanong? Ang sagot. Kaya kung tinatanong yung affidavit sa inyo, tinanong kayo kanina, gumawa ka ba ng affidavit? Dapat sinabi mo kagad, opo. Ang sinabi mo, hindi. Kaya nung pumasok ka, pinakita kayo sa affidavit. Pwede yun. Kaya isipin mo ang sasagutin mo. Huwag mong isipin, lulusot ka, isipin mo na dapat totoo yung sasabihin mo. Walang lusot dito. Ha? Nakakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Okay, walang abogado ka rito kundi yan nasa tabi mo. And I would advise all lawyers, I'm giving you wide latitude, including Senator De Lima, including Senator Trillanes, and Senator Cayetano. You've heard me call out Senator Cayetano. And I will say here, I do not want to have to say certain remarks that might offend you. Please do not let me do that. At most, I will call a break in the session so I can tell you politely. But please do not go beyond the bounds. We are here in aid of legislation. We are investigating. And somebody comes in here, we have to cross-examine. We have to interpolate. Some say interpolation, some say cross-examination. Kailangan palabasin ang totoo. Otherwise, I will hold you in contempt. Sabihin ko, sa Tagalog, iko-contempt kita. Walang Tagalog yun eh. Paliwanag mo yun sa Tagalog. Thank you, Mr. Chair. Pinapatawa ko lang kayo para mawala yung tension at baka mamaya may dutan na naman tayo dito. Wala nang dutan. Okay, go ahead, please. And Mr. Chair, may I just promise this committee that I'm asking the hard questions dahil may pupuntahan po ito. So, Kay Edgar, nakita mo na yung affidavit nandyan sa harap mo, no? Una, sinabi mo walang affidavit, tapos meron, tapos torture lang. Pero kung titignan mo, ang kabuuan ng affidavit na to ay tungkol sa DDS. Tama po? Okay. Ano ba totoo, sir? Kasi sa internet may nagsasabing nakatapos ka ng grade school or ng high school at hindi talagang grade 1. Kakaulit lang ni Senator De Lima na grade 1. Ano totoo, sir? Wala, sir. Wala talaga. Hanggang anong grade ka, sir? Grade 1? Kasi sir, itong, sir, ito ang nangyari sa aking buhay, sir. Hindi, okay lang kayo, sir. Anong grade natapos mo? Grade 1, sir. Grade 1 lang. Grade 1. Saan ka natapos ang grade 1? Sa Tamayong, sir. Kalinan, Davao City, sir. Tamayong, sir. Kalinan, Tamayong, sa Davao City? Oo. Okay. Hindi ka na nag-grade 2, ha? Hindi na, sir. Hindi Okay. na. Okay. Sige. Kasi, sir, ang punto lang naman dito, hindi ko anong grade. Napakaraming magagaling na tao na hindi nakatapos. Pinakamayaman, world leaders, innovators, na hindi nakatapos, no? Or na-expel, no? Sabi nga ni Mayor Duterte, siya, 75 lang, no? Pero dito po kasi sa affidavit nyo, nakalagay na you finished 3rd year of grade school. Nagkamali lang po kayo nun? So, grade 3 dito. Hindi naman, sir. Hindi man ako naka-grade 3, sir. Grade 1 man lang ako, sir. Okay. Ano yan? Hindi nga ako Sige, sir. masyadong pumirma sa pangalan ko, sir. Okay. Ngayon po, dito po sa page 4, nakalagay dito, can you give us an example of an important target? Humingi ng halimbawa ng important target. Mahalagang target nyo, no? Yes, sir. One of them was Salim Makdoum, a Pakistani national. He was ordered liquidated by Rodrigo Duterte through SP04 R2 Las Cañas because he was a suspected terrorist. Okay po? Tagalogin ko po, ano? Hininga ka ng isang mahalagang target o masela na target. Ang sagot mo, opo, si Makdoum. Si Makdoum. At ang nag-order sa iyo ay si Mayor Duterte. Yung, sir, yung si Arthur Las Cañas, sila man ang nag-uusap, sir. Si Arthur Las Cañas. Pero ang sagot mo sa affidavit ay Mayor Duterte. Ikaw sumagot na. Nakasabot ako, sir. Go ahead. So, sir,
Apo. Order ni Mayor Duterte, si Arthur Las Cañas yan, sir, ang order, sir. Pero order yun ni Mayor Duterte, sir. Pero kung titignan po natin yung transcript kanina, sinabi mo hindi mo alam. Sir, si Las Cañas lang. Hindi ko alam kung si Mayor. Sir, nalilito ako, sir. Sorry, sir. So ano totoo? Order ni Mayor Duterte? Hindi. Order yan ni Mayor Duterte. Paano So, si yun? Arthur Las Cañas ang Sige, sir. kumukuhan. Paano mo alam order ni Mayor Duterte? Sumasalita naman, sir. Sumasalita naman. Siyang Arthur Las Cañas, sir. Oh. So hindi mo Sumusunod kay kami, Mayor sir. Duterte narinig? Si Arthur Las Cañas, sir. Si Mayor Duterte, sir. Sagot lang ho ninyo yung tanong. Narinig nyo lang yung kay Las Cañas? Las Cañas? Kang Las Cañas, sir, nga, ang kang Mayor Duterte, ito kang Arthur Las Cañas, sir. Sila lang dalawa nag-uusap, sir. Hindi mo nakita? Hindi mo narinig? Hindi ko narinig, sir, pero sumabi naman si Arthur Las Cañas, sir. Hindi mo narinig na sinabi ni Mayor Duterte yun? Opo, sir. Hindi mo nakita at narinig na sinabi ni Mayor Duterte yun? Nakita ko si Mayor Duterte, sila naman na nag-uusap, sir. Pero hindi mo narinig? Hindi ko po narinig, sir. Okay. So madaling sabi, sinasabi lang sa'yo ni Las Cañas. Oh, si Las Cañas, sir. Okay, salamat. My point, Mr. Chair, which I want noted in the record, is that the witness has a tendency to point to Mayor Duterte, but upon questioning, it is assumptions. He assumed that it happened. But to go to the It next is point, noted, the chair is a lawyer, and so are all the other people here, honorable men who can discern. thank you, Mr. Chair. And I just had one question sa NBI. Binigyan niyo ba ito ng abogado nung gumagawa siya ng affidavit? Unassisted by counsel, Your Honor, considering that Unassisted. no assistance of counsel, considering that he was there to file a complaint, Your Honor. But in the course of the taking of the statement, he proceeded to give a statement regarding his supposed participation with DDS, Your Honor. Sa mga kapatid, siya nagko-complain sa Tagalog, nagko-complain siya, pumunta siya doon, at nung siya ay, sabihin ko sa ito, no? Nagpunta ka doon, nagko-complain ka, at habang nagkakwento ka, sinabi mo na ito mga kwento na kasama ka sa pagpatay dito sa mga bagay na ito. At iba pa, tama ba yan? Opo, sir. Opo, sir. Okay. At sinumpaan mo yan, di ba? Opo, sir. Okay, thank you. Mr. Chair, I'm sorry for making my observations, putting it on record. It's just that the general audience, 99% of our people are not lawyers. So sometimes I make that. So, so with your permission, now and then, I will just make a conclusion, not of the committee, but an observation of this representation. May I yield to Senator Lacson? No, it's just about to ask the NBI na nandito. Did it not occur to you noong nagsasabi na siya ng mga self-incriminatory statements na mag-provide ng lawyer sa kanya? Dahil in the course of the testimony or yung paggawa ng affidavit, lumalabas na yung member siya ng DDS. So, ini-increment yung sarili niya. Hindi nyo naisip na kailangan na yata bigyan ng lawyer ito kasi self-incriminatory yung mga sinasabi. It did, Your Honor. However, we relied so much that witness or complainant to us was sent by the Department of Justice, so that the Department of Justice would have thought it prudent, Your Honor, to provide lawyer if they think, Your Honor, at that point in time that he should be detailing his activities with DDS. Para maintindihan na lahat, pinadala siya ng Department of Justice sa inyo, tama? That's correct, Mr. Chair. At pinadala siya ng Department of Justice yun na alam ng Department of Justice, nag-usap na sila, na sasabihin niya na siya ay miyembro ng DDS. That's correct, Mr. Chair. As a matter of fact, in his statement, he said that I am currently under the Witness Protection Program. So, okay. So, yun. Malinaw yun, ha? Hindi niyo siya ina-arresto noon. She's under, nasa Witness Protection Program siya, at siya ay naglalatala on his own. Pumasok sa kalooban nyo, sa isipan nyo, na dapat, sana, kung siya ay arestado ninyo, bago siya, at sinasabi ko sa madla, nakikinig, pagka kayo ina-aresto, sasabihin sa inyo, ikaw ay may karapatan na huwag sumagot, di ba? Tahimik ka naman pag tinatanong, dahil arestado ka eh. At kung kailangan mo ng abogado, magpo-provide kami ng abogado para hindi mo
hindi mo mapapahamak ang sarili mo. Pero ito, iba ang sitwasyon dito. Hindi nyo siya inaaresto, napunta siya ng kusang loob, padala ng Department of Justice, nililinaw ko lang para malinaw ang sitwasyon. Tama ba yan? That's correct, Your Honor. Thank you. Attorney Tubera Tama will- po ba yun, Mang Edgar? Opo, sir. Salamat po. Yes, Attorney Tubera. Thank you, Mr. Chair. In connection with the previous question and answer by Deputy Labin, the witness was turned over to us to evaluate his testimony insofar as his personal case is concerned and the Davao Death Squad. Since the beginning, we already advised him to be assisted by counsel. But as things went on, like today, Your Honor, he opted not to choose counsel. And the matter that we investigated is in his personal case. However, when we dwell on the Davao Death Squad, na marami na po siyang revelation, we need to verify the truthfulness of his allegations. So we invited him to go to Davao in order to recover the corpus delicti because he intimated to us that their victims were being buried in some places there. Yung mga bangkay, yung Yes. corpus delicti, mga bangkay. Opo, Your Honor. Pinapunta niyo siya mag-isa doon? Huhukayin niya? Hindi po. Kasama po namin dapat siya. NBI investigators and NBI of Davao kasi may coordination na po kami. Pero ang sabi po ni Ginoong Matubato, huwag niyo po akong padadapuin ng Davao. Airport pa lang, patay na po ako. So, hindi po namin na case build up yung sinasabi niya na Davao Death Squad na may utos yung kagalang-galang na mayor po doon at iba pa pong politiko. So, hindi po kami nakapag-case build up sa Davao Death Squad which necessitates the assistance of a counsel, Your Honor. That's correct. All right. Okay. Malinaw. Okay. Go ahead. Okay. Thank you, Mr. Chair. Sir, kanina tinatanong kita balik tayo kay Mr. Macdum, no? Sabi niyo po na basta't ang sabi lang terorista. So, tinanong kita, ano pang impormasyon? Sabi mo, sir, yun lang, basta't terorista. Tama ba pagkarinig ko or may dagdag ka pa doon? Opo, sir, yan lang. So, hindi nagbigay sila sa kanya sa'yo ng detalye kung bakit siya terorista, gumagawa ba ng bomba yan, nag-hijack ba ng aeroplano, anong pagka-terorista? May sinabi sa'yo, wala? Wala, sir, wala. Okay. Bakit, sir, sa affidavit nyo meron kang nakwento? Kasi dito po sa affidavit nyo, ito nakalagay. Why was he suspected to be a terrorist? Pareho po nung tanong ko sa inyo. Panyaro, page 4 of 15, no? Number 31. Pareho po tanong ko sa inyo kanina, ha? Ang sagot nyo po sa NBI, I do not know, sir. I was told by SP04 Arthur Las Cañas in a briefing was that Salim Macdum is a Pakistani who came into the country through the back door from Malaysia. He has no record with the Bureau of Immigration. He was the prime suspect in the bombing that occurred in General Santos. Doon po, 2 years ago, alam nyo kung bakit hinahabol si Macdum dahil sa bombing ng Gensan. Pero ngayon po na tinatanong ko kayo, ang sagot nyo, wala kayong ibang alam tungkol doon kung bakit siya terorista. Ito po ba galing sa inyo to, na yung sa Gensan, o may naglagay po dyan? Anong pakipaliwanag lang po, anong tingin nyo po? Tinuod na, sir, tinuod na. Di lang ko kayo maka-istorya, pero tinuod na nga si Salim Macdum, terrorist, sir, terrorist. Bakit dili makastorya? He said it's true but hindi lang niya makwento. So I'm asking, bakit dili mo makwento? Sorry. Sa tinuod lang yun, sir. Makabalo ko sa mga istorya kung dili lang tungod kang Arthur Las Cañas. Si Arthur Las Cañas lang ko puro makabalo, sir, nga terrorist, bomba, si Salim Macdum, basta tanan nga detalye, sir, kang Arthur Las Cañas, sir. Senator Subiri, please. Yeah, to simplify, he says that all information that he gets galing po kay Casta. Arthur Las Las Cañas. Cañas. Yeah, lahat ng information niya galing dyan. So, hindi mo alam kundi sasabihin sa'yo. Opo, sir. Opo, sir.
Gusto ko lang linawin, babalikan ko lang with the permission of Senator Cayetano. Sa NBI, no? Nagpunta ka doon, nagko-complain ka laban sa DDS, tama? Opo, sir. At binigay mo yung salaysay mo na sinumpaan mo. Opo, sir. At doon, sa course ng reklamo mo, ikaw ba'y nasa witness protection program na naman? Nandoon na, sir. So, nandun ka. So, pagpunta mo doon, ang pakiwari mo, magko-complain ka, magre-reklamo ka, alam mo na ikaw ay nasa isang testigo ng gobyerno na kahit na may kasalanan ka, protektado ka. Ano karaan? Oh, sir. Naintindihan mo yung tanong ko, ha? Naulit ko yan, ha? So, dahil ka nagpunta doon na nasa witness protection ka o ikaw ay protektado ng gobyerno, sa salaysay mo, umamin ka laban sa iyong sariling interes. Na inaamin mo na ikaw ay pumapatay. Opo, sir. Tama ba yung sinasabi ko? Yes, Mr. Chair. Pero sa kabila niya, nag-alala pa rin ng NBI na wala kang abogado, pero inassume ng NBI na dahil galing ka sa Department of Justice, nasabihan ka na pagpupunta ka dyan, yung sasabihin mo dyan ay laban sa interes mo at ito ay dala ng pakiwari mo na dahil ikaw ay witness na protektado ng gobyerno, hindi ka na pwedeng habulin ng sinuman sapagkat parang nakipag-areglo ka na sa gobyerno para sa kapalit ng pagtestigo mo laban sa mga pumapatay na DDS, kung meron man. Tama yan? Opo, sir. Malinaw, ha? Pakiwari mo, ha? Gusto ko na, intindihan mo yung sinasabi para malinaw tayo. Malinaw siya po. Tinuod, that means totoo po yan. Tinuod na, sir. May tinuod. Kasi sa amin Totoo, sir. Totoo nga. Totoo, sir. Tuod man. Hindi naman ako mahabol ng mga pulis, sir. Yung Para hindi ka na mahabulin ng pulis dahil ikaw protektado ka na ng gobyerno. Testigo ka na ng gobyerno laban sa mga ibang masasamang loob. Oo, sir. Tuod man. Okay, yun lang gusto kong malaman. Okay, thank you. Go ahead. Ang punto ko kay Edgar, kung galing man kay Las Cañas o hindi, kanina sabi mo, hanggang dun lang sinabi sa'yo ni Las Cañas. Hanggang dun lang na terrorist. Pero sa affidavit mo, siya daw ang suspect sa Jensen bombing. Alam mo ba na siya suspect sa Jensen bombing o hindi? Basta si Las Cañas ang nagsasabi sa akin na suspect yan sa bombing. So, nasabi niya sa'yo? Opo, sir. Bakit kanina nung tinatanong kita kung may alam ka pa tungkol kay Macdum, sabi mo wala na, sir, basta terrorist lang? Sir, itong salaysay ko, sir, sa katagalan, sir, minsan nalilimot ako, sir, nalilito ako, sir. So, hindi Yan ka talaga, sure sir. sa testimony mo kung ano pa maalala mo at hindi? Naalala ko, sir. Ngayon nga, binigay ito sa akin ngayon, naalala ko na, sir. Naalala ko na. Magsasabi naman ako ng totoo. Siyempre, kasali ako dyan, sir. Oh, sir, pero paano namin alam kung ano paniniwalaan mo na nakalimutan mo, ano yung totoo, ano yung sinabi ni ganito? Kasi napakabigat nung statement na yon eh. Na kaya matibay loob mong patayin siya kasi alam mo siya yung bumomba sa Jensen. Pero nakalimutan mo na ang dami mong detalye po na naalala mo lahat, pero yung iniisa-isa kong detalye sa iyo, umiiba ho. Kaya Edgar. Kana, sir, maura ginasa nga ako yung kasulti nga tinuod na, sir. Sige po. Dili na bakak, sir. Dili na bakak. Sige. You want to translate then I'll move on to next Sabi ni point. Ka Edgar, yan lang daw masasabi niya. Yan ang sabi niya, katotohanan. Ayon sa kanya. Again, with the permission of Senator Cayetano, I just want to, yung mga lukot maayos eh. Ang sabi mo kanina dito, ikaw ay asset. Yes, sir. Nagpunta ka doon sa heinous crimes at ang sabi mo, asset ka. Yung bang asset may bayad?
Wala sir, wala sir, wala sir. Walang bayad. Papatayin si Makdum. Wala kang bayad, kasama ka sa nila para patayin ng isang tao, okay sa'yo, hindi ka magtatanong? Lalo na't pinsan ng asawa mo, yung asawa ni Makdum? Wala naman ako magawa sir kasi project man yun ng mga pulis sir. Pinipilit ka ba ng mga pulis? Hindi sir, hindi naman. Oh, bakit sasabihin mo walang kang magawa? Wala naman ako magawa sir, siyempre mga pulis man yung Kasi ang importante sa akin, malaman ko. Ako, alam ko na hindi ka masyado nakapag-aral, pero hindi excuse yun na hindi ka makapagsabi ng totoo. Oo, sasabi akong totoo sir. So, para sa iyong protection, dapat magsabi ka ng totoo. Dahil dadami pa yung problema natin pagka gano'n eh. Oo sir, oo sir. So, hindi mo naiisip na, ba't naman natin papatayin yan? Terorista yan eh. Kayo sinasabi mo, siya nag-bombing doon sa Jensan. Pag sinabing bombing sa Jensan, parang meron ka ng rason. Patayin natin ka. Talagang nang bomba, pumapatay ng tao yan. Pero sinabi mo kayo na, terorista lang yan. Papatayin mo, sasama ka uli. Papatayin mo si Makdum, sasama ka sa kanya, kahit napinsan mo, dahil terorista yan. Hindi ko maintindihan yan. Para bang, tapos ngayon haharap ka rito, I'm sorry pasensya ka na. Harap ka rito, sabi mo, after telling us, kasama sabi mo sa amin, ang napatay mong tao, minimum 50, sabi mo nung isang araw, hanggang 1,000 kasama ka, alam mo. Tapos ngayon, wala ba tayong konsensya, kapatid? Nagkukonsensya naman ako, sir. Kaya ka napunta rito, di ba? Nagkukonsensya naman Kaya ako, ka sir. napunta rito. Opo, sir. Kaya ka humarap dito ngayon. Opo, sir. After 50 to 1,000. Kaya nga sinasabi ko, siyempre kung ikaw, kahit na sinong tao, papatay ka, hindi ka basta papatay, terorista eh. Kasi yung terorista, bakit, ano bang ginawa niyan? Siyempre, ang gatong, sabi ko, nagpaputok, maraming pinatay. Angal ka. Eh, hindi mo naman kilala yan, ba't ko papatayin yan? Lalo, wala kang bayad. Asset ka eh. Opo, sir. Asset, walang bayad. Walang bayad, sir. Di ba may sweldo ka kamo dun sa CAFGU? 6DF, sir. Ha? 6DF, sir. Oh. CHDF. Oh, May sweldo ka doon. Allowance man lang, sir, ang 6DF, sir. Ano ba hindi ba yung CHDF parang CAFGU yan? Sa Diba yan? Civilian Home Defense Force. Oo, sir. Oh. Wala na yan noon. By that time, alam ko, ang CAFGU pumalit yan, di ba? Oo, ngayon, sir. Kapgo na ngayon, sir. Noong panahon na yon. 6DF, sir. 6DF ako, sir. Kailan ba, nung pinatay ba ninyo si Makdum, CHDF ka, or CAFGU, or ano ka? 6DF, sir. DDS? Umalis na ako, sir, sa CHDF, sir. Umalis na ako. Doon na ako sa... Naging CAFGU ka ba? Sabi mo kasi last time, CAFGU eh. CHDF, sir. CHDF. Ngayon, ang pumalit na, sir, CAFGU na. Parang iniisip ko na nga... Sir, sandali lang po. CAFGU na, No? sir. Ang sabi nyo rito, nakita ko sa transcript, kung di ko nagkakamali, sabi nyo, CAFGU kayo. Ano ba talaga? CAFGU o CHDF? CHDF, sir. CHDF, sir. So, pinabago nyo yung statement nyo? Sir. CHDF, sir. O, sige. Tapos, naging asset kayo ngayon. At pagkatapos, kailan ka naging DDS na may bayad ka? Nag-umpisa ako ng DDS, sir, is 1982, sir. 1988, sir. 1988. 1988. Oo, sir. Mr. Chairman, a bit of information. Yung CAFGU, nagsimula ito 1987. So 1988, CAFGU na, wala nang CHDF, for your information. Anyway, magulo. CHDF. I think EO 264, pinirmahan ni President Cory yung pag-create ng CAFGU 1987. So pag 1988, wala na tayong pag-uusap sa CHDF, CAFGU na nun. Ako, sir, nag-CHDF ako 1982, sir. Nag-CHDF ako sa barangay namin, sir. Sa barangay namin. We're all friends. No, I take exception, Mr. Chairman. I was not confusing the witness. I was stating a fact. How could you say that I was confusing him? Well, please address the chair. I was about to tell, I will say, admonish Senator Trillanes to stop saying dates because the witness can hear.
You're so near. We're after the truth here. Tama yung sinabi ni Senator Lacson. Tama yung sinasabi ko. Nakalagay sa affidavit mo, CAFGU. Ano ba talaga nasa isip mo? CAFGU or CHDF? 1982, sir. Hindi, tinatanong yan. CHDF ako, sir. O, kaya, Ha? so, ngayon na, sir, ang CHDF, pinalitan na ng CAFGU, sir. Kaya nga, CAFGU, sir. Alam mo, pasensya ka na, makukuha ko yung record mo sa CHDF. Oo, sir. Oo, sir. Sinabi mo, CAFGU ka. Noong una, kaya pinakuha ko. Alam mo, ginagawa namin ng homework namin dito. Hindi, sandali na. Suspended. Let the witness testify for himself. Yun ang problema na. Humingi ka na suspension. Sabi ko sa inyo. Pero doon sa iyo. I will, session resume. I will admonish everyone here in this chamber, senators and also people watching, do not open your mouth. Do not say anything. May kasabihan sa Kastila, ilang nalalaman ko sa Kastila, maganda pakinggan, sera la boca para no entran las moscas. Sera nyo ang bibig nyo para hindi papasok ang langaw. So I'm admonishing our friends here in the Senate, and I will call you down, and you don't want me to call you down and embarrass you here. So, let us go back. Sinabi mo ba na CAFGU ka noong nakaraan testigo mo? Sinabi ko, sir. Sinabi mo CAFGU? Oo, sir. Oo. Ngayon, binabago mo CHDF ka. Dumaan talaga ako sa CHDF, sir. Yes or no? Opo, sir. Opo, sir. CHDF ka na. Hindi ka nag-CAFGU. Huwag mo titignan yung senador, makahalata ka. Opo, sir. Opo, sir. Alam mo, ang abogado, pag sinasabi niya, sabihin ko, let it be on record that the witness is looking at whoever. Okay? Huwag kang hingi ng tulong kahit kanina dito. Ikaw ang nasa upuan dyan. Okay? So, sinasabi ko sa iyo, sinabi mo CAFGU ka, binabago mo ngayon, sinabi mo, CHDF ka na ngayon. Babalaan kita, ha? Pagka CHDF ka, makukuha ko yung records mo sa CHDF. Opo, sir. Opo, sir. Okay? Dahil sinabi mong CAFGU, nagpapagod kami rito na kinuha ko yung record sa CAFGU at sinasabi rito, certified, walang taong katulad mo na nagpunta sa CAFGU. Okay? So, okay, sinasabi mo sa HDF, hahanapin ko yung record dyan. Let the Secretary of the Committee call up the military, the AFP, and find out whether the name of this person, Mr. Edgar Matabato, ever served in the CHDF. Because lahat siyang binabayaran. Pag binabayaran, ina-account niya ng COA. Aalamin kung nabayad sa iyo. Sumweldo ka ba sa CHDF? Nagbigyan ka ng allowance? Allowance, sir. O, so meron yon. Kung ipirma ka, di ba? Opo, sir. Sa barangay namin, sir. Sa barangay namin. Oh, yes. Yes. Just a bit of manifestation. Inamin naman po niya talaga na sinabi niya dati, during the last hearing, CAFGU. Now, bakit niya na mention na si HDF? That's what he was trying to explain po. Let's consider yung mga year na sinasabi. Kanina po, narinig po siguro natin, noong 1982, CHDF, pero he's being cut short when he is trying to explain bakit yung naging CAFGU. We have to remember po, again, just to make a point, drive home the point, yung point ko po kanina, na this is not a court of law. Remember po, na in cross-examination in court, the lawyer of the witness can always object. But in the proceedings before the Senate, the lawyer is not allowed to object, but simply to advise. And therefore,
nangyayari na merong mga misleading questions na hindi naman kayang, the council would not be able to come to his rescue kung merong mga ganong mga questionable questions. Because nga bawal ang lawyer na mag-object on behalf of the witness. So sana po, again, I go back to my appeal earlier, iwasan po natin yung mga misleading na kapag naman po siguro meron siyang ine-explain, hayaan naman po siya para maka-explain. Thank you so much. I would normally say I resent that remark, but you're a lady. And I will always respect you as a lady. There is no attempt on the part of this representation, and I believe people seated on this bench here, on this desk here, of any attempt to mislead. He has a lawyer. You all know. The whole country is witness to the fact, hindi natin tinuloy ang investigasyon hanggang humanap tayo ng abogado. Para nga ma-advise siya na kung may sasagot siya, makakabulong. Hindi nga court of law ito, pero kaya nga may abogado tayong binibigay para pag may tatanong sa kanya na makakapahamak sa iyo, may abogado ka magsasabi, huwag mo muna sagutin yan. Pag sinagot mo yan, delikado tayo dyan. Hindi nga makakapagsalita yung abogado, pero ma-advise siya. Hindi namin siya hinanap dito, kaya nga pertinent yung sinasabi ko kanina, sino ba ang presentor? Sino ba ang nagdala rito? Lahat yan tinanong natin. So please do not cast any aspersion. We're all lawyers here. I don't want to lecture any other lawyer here. I do not want to be lectured either. So let us proceed. Just to make the record clear, hindi kita ginugulo. Tinanong lang kita dahil sabi mo, sa iyo nang galing, sa bibig mo, dito, sinabi mo, kafgu ka. Nung sinabi sa akin, walang pangalan na may kafgu, tinatanong kita ngayon, hindi ko pa pinapakita itong certification ito, pumihil ka na CHDF ka. Alright? Hindi kita niloloko. Dahil pag sinabi mo CHDF ka, tungkulin ko at tungkulin ng mga senador dito, hanapin ko ikaw ay CHDF. Malinaw? Opo, sir. Opo, sir. Alam mo, hindi kita niloloko. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Okay, malinaw sa'yo, ha? Malinaw sa akin, Okay, sir. thank you. Alright, yun lang. Mr. Chairman, for the record, Yes, just third lang. Senator Pacquiao. What I understand, Mr. Chairman, dito, ito ay inquiry sa isang witness para pakinggan natin yung yung statement ng witness. Hindi natin didipinsan siya o ano, kundi examine natin kung nagsasabi siya ng totoo. Tayong mga senador ay mag-iimbestiga, hindi magpuprotekta doon sa witness. Yun po ang rules natin dito. Thank you, Mr. Chairman. Kaya inuulit ko, nagpunta po kayo dito, kayo ang nagpresenta, kaya tinatanong ko kayo na sino nagpresenta sa inyo, sabi nyo kanina, hindi nyo kailangan abogado, nalagay tayo ng abogado, naganap pa kami, meron pang isang abogado dyan, naka-reserve. Pero hindi ho namin kayo lulukohin dito. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Ano po? Kaya magsabi lang ho tayo na to, nililinaw kasi ang problema niya, pag may sinabi kayo at may affidavit kayo, gagamitin yung affidavit. Kaya nga ho sinabi ko, sa mga susunod na testigo, kailangan may affidavit dahil yun ang gagamitin basihan para tanungin kayo sa inyong sinasabi kung totoo o hindi. Malino po? Opo, sir. Okay, please proceed. May I open my mouth, Mr. Chair? Sure. Thank you. I know there are mosquitoes there, not flies. No, the chair is correct. Just for the purpose of order, we are all passionate here because we are all in search of the truth. Mr. Chair, there's no intent whatsoever to mislead. In fact, tinetesting natin yung witness. Is he misleading the public and this committee or tama ba? Kaya pag sinabi niyang walang affidavit tapos meron, kaya, hindi misleading yun eh. Tinetest nga yung sinasabi niya. So having said that, kay Edgar, balik tayo kay Mr. Macdum, no? So nung dinala niyo na po dun sa lote ni SPO4 Laod, tama po ba, sir? Opo. Anong ginawa niyo po sa kanya? Si Macdum, sir. Pinatay po. Paano niyo pinatay, sir? Binigti. Okay, sir. Sir, tapos pagkatapos niyo binigti, Chinap-chap nila ni Arthur Las Cañas. sino po nagbigti?
Kami po ang nagbigti, chinapchap ni Arthur Las Cañas. Sinapchap. Opo. Ano ibig sabihin ng sinapchap? Yung- Tinagataga. O, tinagataga. Tinagataga, sir. Go ahead, please. Sige. So tinataga. So hindi ang pagpatay po sa kanya, bigte, hindi po nilaslas yung liig ng kutsilyo. Hindi, bigti din. Tinagtad po o pinagsasaksak? Tinadtad po. Okay. Bakit po sa inyong paragraph 35, page 5 ng inyong affidavit, ito po sinabi nyo. I'll say it in English, Mr. Chair, then translate in Tagalog. After 2 days later, I met Salik Macdum still in the second floor of Penaplata Market. Unknown to him, SPO4 Arthur Las Cañas and their group was already with me. They made a show of arresting Salim Macdum, and we brought him to the burial site in Barangay Maa, Davao City, where I saw the group slit his throat and took turns stabbing him to death. After he died, they buried him there in a lot owned by retired SPO4 Ben Laud. Sir, ang sinabi mo sa affidavit, nilaslas ang liig, tapos pinagsasaksak. Ang sinabi mo last hearing, chinap-chap at binigte, ngayon ang sinabi mo rin binigte. Ano ang totoo sa dalawa? Basta binigti, sir. Binigti yan, sir. Binigti yan. Bakit po sinabi nyo sa NBI na nilaslas ang liig? Binigti yan. Ano na? Senator Cayetano, you have one Yes, sir. minute and 10 seconds. Okay. May sagot ko kaya kay Edgar. Bakit magkaiba parati kwento nyo sa Hindi naman affidavit? kinakount yung time ng witness eh. Yung witness can answer for a long time. I'm just telling you that because Yes, sir. you already have 3 Yes, sir. Thank you, sir. substitution. Go ahead. Sir, yung pagkuhan na, sir, si Arthur Las Cañas na ang sumaksak at saka sumapsap, sir. Igo lang ko nga nagbigti. Igo lang ko nagbigti, sir. Siya lang daw nag-strangle. Sino? Siya lang. Siya nag-strangle. Pero yung sumaksak daw, yung... Sandali lang po, no? Okay, magagalit sa akin. Sinabi nyo kanina, binikti nyo yung dalawa ni, ano pa na, si Castañas. Lasanya, ano? Nagugutom tuloy ako dito. Opo. Malapit Opo, na sir. po Pasko, kaya Castañas. Ano pangalan nun? Ano? Las Cañas, sir. Las SPO4 Cañas. Las Cañas, sir. Alam ko naman, para lang ma-relax tayo. Las Cañas. Okay. Sabi mo kanina dalawa kayo nagbigti. Tinulungan mo siya. Basta, sir, kaming dalawa ang nagbigti. Katapos, pagbigti, sir. Pero ngayon, sinasabi mo, ikaw lang ang nagbigti. Di nagbigti, Alin ang sir. totoo? Oo. Tapos, siya na may hawak man siya ng kutsilyo. Oo. Siya na ang... So nagbago na naman tayo. Oo, sir. Kanina, dalawa kayo nagbigti. Kaming ang dalawa, sir. Kaming Yung dalawa. Oo, O, sir. tapos? So, may hawak siyang kutsilyo, sir. Tapos, Tapos, nilastas si ginanyan Leg. siguro niya, sir. Oo. Importante, ba't di mo sinabi kanina? Sinabi mo lang binigti. Oo, sir. Oo. Importante yun. Opo, sir. Opo, sir. Kailangan kompleto, sir. Nilaslas yung leg. Lalo na sinabi mo doon sa affidavit mo nung una, na nilaslas, tapos sinaksak. Pagdating mo rito ngayon, binigti, sinapchap na. Wala yung laslas. Malayo yun. Opo, sir. Opo, sir. Anong paliwanag mo? Basta yung sa akin lang, sir. Totoong-totoo yan, sir. Hindi pwede yung basta. Totoo. Kailangan sabihin mo yung totoo talaga. Oo, totoo. Ano yun? Basta. Kay Gordon pa rin ako. O, so, Ganun ba sa yan? ako, sir. Gibigti na siya, sir. Tapos, gilaslas na ni Arthur Las Cañas, sir. Mo na akong gusto ipasabot, sir. Translation, please. Translation, please. Yan ang gustong ipaintindi sa inyo. Okay. Ano ang gusto mong pailang? Kanina sinabi mo, binigti. Ninyong dalawa. Tapos wala na. Tapos ngayon, nung nakaraan, sinabi mo, pinagsasaksak. Tapos ngayon, sinasabi mo ngayon, sa isang affidavit mo, nilaslas, tapos sinaksak, walang bigti. Ano ngayon ang totoo? Ang totoo yun, sir. Sa umpisa, binigti yan. Pagkatapos, linaslas ni Arthur Las Cañas. Yan ang Sige, paliwanag okay. ko, sir. Okay, alright. Sige. Pasensya na kayo, ha? Go ahead. Opo, sir. May I ask Senator Pacquiao to ask the question? Kasi ang question ko, bakit iba sa NBI sinasabi mo, iba dito?
Gar, nganong lahi-lahi man imong statement lahi sa NBI lahi dire. Lahi-lahi man imong istorya. Usahay man gud sir, naglibog na ko sir. Usahay naglibog ko. Ano yan? Ang sabi ko, bakit ang tanong ko sa kanya, bakit iba Mr. Chairman, ang tanong ko sa kanya, bakit iba-iba yung statement mo sa NBI saka dito? Ang sabi naman niya, nalito na po kasi ako. So nalito na po kasi siya. So Just for the record, ang sa Bisaya po kasi nalito, naglibog. Bisaya, nalito. So sa Tagalog kasi naglibog, pangit, iba yun eh. Hindi naman pangit yun. In your mind, naglibog. Anyway, for the record, again, Mr. President, Mr. Chairman, iba po yung nasa NBI. Kanina, I asked him, may laslas. Sabi niya, walang laslas. Next question, ka Edgar. Nakakang baril? Do you have a gun? Nung panahon na yun? Sir, na ako. Sarili mo? Opo, sir. Anong, Opo, sir. Anong klaseng baril? 45, sir. 45. Anong brand po? Colt 45, sir. So, original? Original. Binili ko yung kang Arthur Las Cañas, sir. Okay. Binigay sa'yo? Binili, sir. Binili. Magkano pila ang... 25 man siguro, sir. Paano mo na-afford bumili ng baril na 25,000 kung 3,000 a month lang ang sweldo mo? Hindi man, sir. Ako, nagbro-broker ako ng lupa. Yung may ginansya naman ako, sir. Nagbibinta-binta ng lupa, sir. Sa Island Organizative Samal, sir. So may iba kang income kasi nung unang sabi mo, yun lang, 3,000, naging 4,000, naging ganon. So may iba ka pang negosyo din. Siyempre naman, sir, kaya kung hindi ka mabubuhay sa sahod mo, sir, nga 5,000 lang, may anak ka, sir, paano pagkabuhay mo yan? Hindi, sir, ang punto ko, nung una kasi ang pinapalabas mo, kaya ka nag-DDS, yun lang sweldo mo, wala kang mahanap na ibang trabaho. So kung may kinikita ka naman sa lupa, bakit ka pa pumasok sa DDS? Hindi man yun permanente, sir. Hindi man yung palagi nga may income ka, sir. Pero para sa 3,000 isang buwan, papatay ka ng papatay? Hindi man yung sarili ko, sir, nga desisyon, sir. Yung talaga yung sa mga pulisman yan. Inuutusan ka man lang, sinasama. Okay. Anyway, Mr. Chair, I won't argue with the witness on that. Sir, dun sa mga security, sabi nyo ni Speaker Nograles na pinatay niya, ilan sila? 4, sir. Ilan ang hinulog nyo sa tubig? Lahat, hinulog sa tubig, sir. Lahat? Lahat, sir. Ilan ang, pakiulit paano nyo ginawa? Dinala ni Arthur Las Cañas yun, alas 2 ng hapon, sir. Dinala ni Arthur Las Cañas. Pagkatapaw, tumawag si Arthur Las Cañas nga, Gar, maghanda ka kay may bagahe akong dala. Doon na ako nag-abang sa beach ni Mayor Antalan. Doon na ako sa beach ni Mayor Antalan. Sa pagkakuan ko, dumating sila ng mga alas 2, dinala na namin yung mga tao sa buhangin. Doon na pinastar. Binigti, sinaksak. Ganyan ang nangyari, sir. Pagkatapos, tinapon sa dagat, linagyan ng hollow block. Sino po nag-utos? Si Arthur Las Cañas, sir. Hindi si Mayor Duterte. At saka si Mayor Duterte yan ang utos, sir. Kaya ang sabi ni Arthur Las Cañas, utos yan ni Mayor Duterte, papatayin yan. Pero sa pagkakaalam ko, sir, hindi yan tao ni Nograles. Tao yan ni General Parparan at saka General Matiliano. Parang linagay nga security yan. Sir, bakit nagbago? Dati sabi mo, tao ni Nograles, nung Sa sinabi mo Nograles, pagkakaisip ko, sir. Sir, patapusin mo lang. Daw silang tao na napatay. Tapos ngayon, tao naman ng ibang tao. Basta tao yan, sir. Dinitil nila. Yung sinabi sa akin ni Arthur, doon naman lang ako nalaman ko, sir, nga tao yan nila ni Matiliano at saka ni General Parparan. Mr. Chair, just that point, no? So, hindi mo narinig kay Mayor mismo. Sinabi lang sa'yo ni Las Cañas na sabi ni Mayor. Basta sinabi ni Arthur Las Cañas, sir. Kasi ito si Arthur Las Cañas, sir. Yan ang parang kapatid ni Mayor, parang right hand. Pinagkakatiwalaan yan kay sa buong Davao, sir. Yun ang talaga ang nagkukuan ng... Siya lang po nagsabi sa inyo na utos ni Mayor yon o marami nagsabi sa'yo? Siya. Arthur Las Cañas, sir. Siya lang, wala nang iba? Wala nang iba. Dami kami, sir. Pero dito lang sa Nograles,
sa mga bodyguard ni Nograles, madami nagsabi sa iyo na utos ni Mayor o siya lang? Si Arthur Las Cañas, sir. Okay. Just for the record, and I'm done, Mr. Chair. On page 8 out of 15 of the affidavit, ang sabi niya po, the police officers, plural, themselves, plural, said in Bisaya, utos ni Mayor na ipaihaw tong mga tao ni Nograles. So, the inconsistencies are just glaring, Mr. Chair, but I will let the committee and the people judge for themselves. Thank you for this time, and to our colleagues, Senator Lacson and Senator Pacquiao, thank you for giving me your time. Thank you. I just want to, gusto ko naman sabi mo na malinaw sa akin, pinalitan mo na, hindi na siya Nograles, mga tao na nipalparan niya, pinatay niya. Opo, sir, pero detail yan kang, sir, detail kang Nograles, sir. Iba yung tao ni Nograles, iba yung tao ni Palparan. Sabihin mo lang yung kwan, di ba? Binago mo na uli. Hindi na si Nograles ang mga tao ni Nograles, ngunit tao na ni Palparan at saka ni Batillano. Basta yung sinabi ni... Hindi pwedeng basta iya. Hindi pwedeng basta. Pagsabi mo, tao yan ni, sir, ni Parparan at saka ni Matiliano, detail na kang, sir, Nograles, sir. Yan lang ang paliwanag ko, sir. okay, thank you. Salamat. Salamat, Mr. Chair, Mr. Chair. May I just ask, Yes, sure. Go ahead. may I exercise my privilege to interject anytime, being co-chair? Of course. Thank you, Mr. Chair. If Senator Lacson wishes to go ahead, no? No. Interjection lang. Okay. Thank you, Mr. Chair. Co-chairs, magandang hapon po sa ating kasamahan, sa lahat ng bisita. Sir Edgar, magandang hapon ho. Kailan ho kayong huling pumatay ho? Ang... Ano ba talaga? KAPGU o CHDF? CHDF, sir. CHDF, sir. So, pinabago niyo yung statement niyo? Sir, CHDF, sir. Ha? O, sige. Tapos, naging asset kayo ngayon. At pagkatapos, kailan ka naging DDS na may bayad ka? Nag-umpisa ako ng DDS, sir, is 1982, sir. 1988, sir. 1988. 1988. Oo, sir. Mr. Chairman, a bit of information. Yung KAPGU, nagsimula ito 1987. So 1988, KAPGU na, wala nang CHDF, for your information. Anyway, magulo. CHDF. EO, I think EO 264, pinirmahan ni President Cory yung pag-create ng KAPGU 1987. So pag 1988, wala na tayo pag-uusap sa CHDF, KAPGU na noon. Ako, sir, nag-CHDF ako 1982, sir. Nag-CHDF ako sa barangay namin, sir. Sa barangay namin. We're all friends. No, I take exception, Mr. Chairman. I was not confusing the witness. I was stating a fact. How could you say that I was confusing him? Well, please address the chair. I was about to tell, I will say, admonish Senator Trillanes to stop saying dates because the witness can hear. You're so near. We're after the truth here. Tama yung sinabi ni Senator Lacson. Tama yung sinasabi ko. Nakalagay sa affidavit mo, KAPGU. Ano ba talaga nasa isip mo? KAPGU or CHDF? 1982, sir. CHDF ako, sir. Kaya... Ha? So, ngayon na, sir, ang CHDF, pinalitan na ng KAPGU, sir. Kaya nga, KAPGU, sir. Alam mo, pasensya ka na, makukuha ko yung record mo sa CHDF. Oo, sir. Oo, sir. Sinabi mo, KAPGU ka. Noong una, kaya pinakuha ko. Alam mo, ginagawa namin ang homework namin dito. Hindi, sandali na. Suspended. Let the witness testify for himself. Yun ang problema naman.
Humingi ka na suspension. Sabi ko sa inyo. Pero doon sa iyo. I will, session resume. I will admonish everyone here in this chamber, senators and also people watching, do not open your mouth. Do not say anything. May kasabihan sa Kastila, yun lang nalalaman ko sa Kastila, maganda pakinggan, sera la boca para no entran las moscas. Sera nyo ang bibig nyo para hindi papasok ang langaw. So I'm admonishing our friends here in the Senate, and I will call you down, and you don't want me to call you down and embarrass you here. So, let us go back. Sinabi mo ba na kafgu ka noong nakaraan testigo mo? Sinabi ko, sir. Sinabi mo kafgu? Oo, sir. Oo. Ngayon, binabago mo CHDF ka. Dumaan talaga ako sa CHDF, sir. Yes or no? Opo, sir. Opo, sir. CHDF ka na. Hindi ka nag-kafgu. Huwag titignan yung senador, makahalata ka. Opo, sir. Opo, sir. Alam mo, ang abogado, pag sinasabi niya, sabihin ko, let it be on record that the witness is looking at whoever. Okay? Huwag kang hingi ng tulong kahit kanina dito. Ikaw ang nasa upuan dyan. Okay? So, sinasabi ko sa iyo, sinabi mo kafgu ka, binabago mo ngayon, sinabi mo, CHDF ka na ngayon. Babalaan kita, ha? Pagka CHDF ka, makukuha ko yung records mo sa CHDF. Opo, sir. Opo, sir. Okay? Dahil sinabi mong kafgu, nagpapagod kami rito na kinuha ko yung record sa kafgu at sinasabi rito, certified, walang taong katulad mo na nagpunta sa kafgu. Okay? So, okay, sinasabi mo sa HDF, hahanapin ko yung record nyo. Let the Secretary of the Committee call up the military, the AFP, and find out whether the name of this person, Mr. Edgar Matabato, ever served in the CHDF. Because lahat siyang binabayaran. Pag binabayaran, ina-account niya ng COA. Aalamin kung nabayad sa iyo. Sumweldo ka ba sa CHDF? Nagbigyan ka ng allowance? Allowance, sir. O, so meron yon. Kung ipirma ka, di ba? Opo, sir. Sa barangay namin, sir. Sa barangay namin. Oh, yes. Yes. Just a bit of manifestation. Inamin naman po niya talaga na sinabi niya dati, during the last hearing, kafgu. Now, bakit niya naman mention na si HDF? That's what he was trying to explain po. Let's consider yung mga year na sinasabi. Kanina po, narinig po siguro natin, noong 1982, CHDF, pero he's being cut short when he is trying to explain bakit yung naging kafgu. We have to remember po, again, just to make a point, drive home the point, yung point ko po kanina, na this is not a court of law. Remember po, na in cross-examination in court, the lawyer of the witness can always object. But in the proceedings before the Senate, the lawyer is not allowed to object, but simply to advise. And therefore, nangyayari na mayroong mga misleading questions na hindi naman kayang the counsel would not be able to come to his rescue kung merong mga ganong mga questionable questions. Because nga bawal ang lawyer na mag-object on behalf of the witness. So sana po, again, I go back to my appeal earlier, iwasan po natin yung mga misleading na kapag naman po siguro meron siyang ine-explain, hayaan naman po siya para maka-explain. Thank you so much. I would normally say I resent that remark, but you're a lady. And I will always respect you as a lady. There is no attempt on the part of this representation, and I believe people seated on this bench here, on this desk here, of any attempt to mislead.
he has a lawyer. You all know, the whole country is witness to the fact, hindi natin tinuloy ang investigasyon hanggang humanap tayo ng abogado. Para nga ma-advise siya na kung may sasagot siya, makakabulong. Hindi nga court of law ito, pero kaya nga may abogado tayong binibigay para pag may tatanong sa kanya na makakapahamak sa iyo, may abogado ka magsasabi, huwag mo muna sagutin yan. Pag sinagot mo yan, delikado tayo dyan. Hindi nga makakapagsalita yung abogado, pero ma-advise siya. Hindi namin siya hinanap dito, kaya nga pertinent yung sinasabi ko kanina, sino ba ang presentor? Sino ba ang nagdala rito? Lahat yan tinanong natin. So please do not cast any aspersion. We're all lawyers here. I don't want to lecture any other lawyer here. I do not want to be lectured either. So let us proceed. Just to make the record clear, hindi kita ginugulo. Tinanong lang kita dahil sabi mo, sa iyo nang galing, sa bibig mo, dito, sinabi mo, kafgu ka. Nung sinabi sa akin, walang pangalan na may kafgu, tinatanong kita ngayon, hindi ko pa pinapakita itong certification ito, pumihil ka na CHDF ka. Alright? Hindi kita niloloko. Kaya pag sinabi mo CHDF ka, tungkulin ko at tungkulin ng mga senador dito, hanapin ko ikaw ay CHDF. Malinaw? Opo, sir. Opo, sir. Alam mo, hindi kita niloloko. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Okay, malinaw sa'yo, ha? Malinaw sa akin, Okay, sir. thank you. Alright. Yung kwan, sir, yung si Arthur Las Cañas, sila man ang nag-uusap, sir. Si Arthur Las Cañas. Pero ang sagot mo sa affidavit ay Mayor Duterte. Ikaw sumagot na. Nakasabot ako, sir. So, Go ahead. sir, Apo. order ni Mayor Duterte, si Arthur Las Cañas yan, sir, ang order, sir. Pero order yun ni Mayor Duterte, sir. Pero kung titignan po natin yung transcript kanina, sinabi mo hindi mo alam. Sir, si Las Cañas lang. Hindi ko alam kung si Mayor. Sir, nalilito ako, sir. Sorry, sir. So ano totoo? Order ni Mayor Duterte? Hindi. Order yan ni Mayor Duterte. So, paano si niyo- Arthur Las Cañas ang Sige, sir. kumukuhan. Paano mo alam order ni Mayor Duterte? Sumasalita naman, sir. Sumasalita naman siyang Arthur Las Cañas, sir. Oh. So hindi mo kay Sumusunod Mayor kami, sir. Duterte narinig? Si Arthur Las Cañas, sir. Si Mayor Duterte, sir. Sagot lang ho ninyo yung tanong. Narinig nyo lang yung kay Las Cañas? Las Cañas? Kang Las Cañas, sir, nga, ang kang Mayor Duterte, ito kang Arthur Las Cañas, sir. Sila lang dalawa nag-uusap, sir. Hindi mo nakita. Hindi mo narinig. Hindi ko narinig, sir, pero sumabi naman si Arthur Las Cañas, sir. Hindi mo narinig na sinabi ni Mayor Duterte yun. Opo, sir. Hindi mo nakita at narinig na sinabi ni Mayor Duterte yun. Nakita ko si Mayor Duterte, sila naman na nag-uusap, sir. Pero hindi mo narinig. Hindi ko po narinig, sir. Okay. Sa madaling sabi, sinasabi lang sa'yo ni Las Cañas. Oh, si Las Cañas, sir. Okay, salamat. My point, Mr. Chair, which I want noted in the record, is that the witness has a tendency to point to Mayor Duterte, but upon questioning, it is assumptions. He assumed that it happened. But to go to the It next is point, noted, the chair is a lawyer, and so are all the other people here, honorable men who can discern. thank you, Mr. Chair. And I just had one question sa NBI. Binigyan niyo ba ito ng abogado nung gumagawa siya ng affidavit? Unassisted by counsel, Your Honor, considering that Unassisted. unassisted, no assistance of counsel, considering that he was there to file a complaint, Your Honor. But in the course of the taking of the statement, he proceeded to give a statement regarding his participation with, supposed participation with DDS, Your Honor. Sa mga kapatid, siya nagko-complain sa Tagalog, nagko-complain siya, pumunta siya doon, at nung siya ay, sabi ko sa ito, no? Nagpunta ka doon, nagko-complain ka, at habang nagkakwento ka, sinabi mo na ito mga kwento na kasama ka sa pagpatay dito sa mga bagay na ito. At iba pa, tama ba yan? Opo, sir. Opo, sir. Okay. Opo, At sinumpaan mo yan, di ba? opo, sir. Okay, thank you. Mr. Chair, I'm sorry for making my observations, putting it on record. It's just that the general audience, 99% of our people are not lawyers.
So sometimes I make that. So, Tagalog. so with your permission, now and then, I will just make a conclusion, Sige. not of the committee, but an observation of this representation. May I yield to Senator Lacson? No, it's just about to ask the NBI na nandito. Did it not occur to you noong nagsasabi na siya ng mga self-incriminatory statements na mag-provide ng lawyer sa kanya? Dahil in the course of the testimony or yung paggawa ng affidavit, lumalabas na yung member siya ng DDS. So, ini-increment yung sarili niya. Hindi nyo naisip na kailangan na yata bigyan ng lawyer ito kasi self-incriminatory yung mga sinasabi. It did, Your Honor. However, we relied so much that witness or complainant to us was sent by the Department of Justice, so that the Department of Justice would have thought it prudent, Your Honor, to provide lawyer if they think, Your Honor, at that point in time that he should be detailing his activities with DDS. Para maintindihan na lahat, pinadala siya ng Department of Justice sa inyo, tama? That's correct, Mr. Chair. At pinadala siya ng Department of Justice yun na alam ng Department of Justice, nag-usap na sila, na sasabihin niya na siya ay miyembro ng DDS. That's correct, Mr. Chair. As a matter of fact, in his statement, he said that I am currently under the Witness Protection Program. So, okay. So, yun. Malinaw yun, ha? Hindi niyo siya ina-arresto noon. She's under, nasa Witness Protection Program siya, at siya ay naglalatala on his own. Pumasok sa kalooban nyo, sa isipan nyo, na dapat, sana, kung siya ay arestado ninyo, bago siya, at sinasabi ko din sa madla, nakikinig, pagka kayo ina-aresto, sasabihin sa inyo, ikaw ay may karapatan na huwag sumagot, di ba? Tahimik ka naman pag tinatanong, dahil arestado ka eh. At kung kailangan mo ng abogado, po-provide kami ng abogado para hindi mo mapapahamak ang sarili mo. Pero ito, iba ang sitwasyon dito. Hindi nyo siya ina-aresto, napunta siya ng kusang loob, padala ng Department of Justice, nililinaw ko lang para malinaw ang sitwasyon. Tama ba yan? That's correct, Your Honor. Thank you. Attorney Tama po ba yun, Mang Edgar? Opo, sir. Salamat po. Yes, Attorney Tovera. Thank you, Mr. Chair. In connection with the previous question and answer by Deputy Labin, the witness was turned over to us to evaluate his testimony insofar as his personal case is concerned and the Davao Death Squad. Since the beginning, we already advised him to be assisted by counsel. But as things went on, like today, Your Honor, he opted not to choose counsel. And the matter that we investigated is in his personal case. However, when we dwell on the Davao Death Squad, na marami na po siyang revelation, we need to verify the truthfulness of his allegations. So we invited him to go to Davao in order to recover the corpus delicti because he intimated to us that their victims were being buried in some places there. Yung mga bangkay, yung corpus delicti, mga bangkay. Opo, Your Honor. Pinapunta niyo siya mag-isa doon? Huhukayin niya? Hindi po. Kasama po namin dapat siya. NBI investigators and NBI of Davao kasi may coordination na po kami. Pero ang sabi po ni Ginoong Matubato, huwag niyo po akong padadapuin ng Davao. Airport pa lang, patay na po ako. So, hindi po namin na case build up yung sinasabi niya na Davao Death Squad na may utos yung kagalang-galang na mayor po doon at iba pa pong politiko. So, hindi po kami nakapag-case build up sa Davao Death Squad which necessitates the assistance of a counsel, Your Honor. That's correct. All right. Okay. Malinaw. Okay. Go ahead. Okay. Thank you, Mr. Chair. Sir, kanina tinatanong kita balik tayo kay Mr. Macdum, no? Sabi niyo po na basta't ang sabi lang terorista. So, tinanong kita, ano pang impormasyon? Sabi mo, sir, yun lang, basta't terorista. Tama ba pagkarinig ko or may dagdag ka pa doon? Opo, sir, yan lang. So, hindi nagbigay sila sa kanya sa'yo ng detalye kung bakit siya terorista, gumagawa ba ng bomba yan,
nag-hijack ba ng aeroplano? Anong pagka-terorista? May sinabi sa'yo? Wala. Wala, sir. Wala. Okay. Bakit, sir, sa affidavit nyo meron kang nakwento? Kasi dito po sa affidavit nyo, ito nakalagay. Why was he suspected to be a terrorist? Pareho po nung tanong ko sa inyo. Panyero, page 4 of 15, no? Number 31. Pareho po tanong ko sa inyo kanina, ha? Ang sagot nyo po sa NBI, I do not know, sir. I was told by SP04 Arthur Las Cañas in a briefing was that Salim Makdoum is a Pakistani who came into the country through the back door from Malaysia. He has no record with the Bureau of Immigration. He was the prime suspect in the bombing that occurred in General Santos. Doon po, 2 years ago, alam nyo kung bakit hinahabol si Makdoum dahil sa bombing ng Gensan. Pero ngayon po na tinatanong ko kayo, ang sagot nyo, wala kayong ibang alam tungkol doon. Mr. Chair, just a manifestation. Pakitignan mo lang yung affidavit. While he's looking at that, sir, Hindi, kaya nga may abogado siya eh. Kaya, I'm just trying to respect his rights. Can you please allow me some latitude here? This is normal in any court case. Papakita mo yung iyong ebidensya doon sa testigo kahit hindi marunong bumasa. Pag bumasa, meron siyang abogado dyan sa tabi niya na papaliwanag sa kanya. Pag hindi natin pinakita yan, hindi niya lalong malalaman. Mr. Chair, Yes, ma'am. That's what I was supposed to say. Kanina ko kasi nung tinanong siya na sinabi mo na ba na kasama ka sa DDS o nabanggit mo naman sa DDS, hindi naman po sa kanya pinapakita kanina yung affidavit na yon. Wala pa ho yung affidavit kanina dahil nakuha lang ho doon sa NBI afterwards. May make 2 points with the permission of Senator De Lima. First point, sir, siya po ang unang nagsabing walang affidavit. Then secondly, nung sinabi niyang meron, ang sinabi niya, torture lang, walang DDS. So I'm not supposed to even show it to him first for him to read and to answer. Because I'm testing precisely. Third point, Mr. Chair, with the permission of Senator De Lima, we are not supposed to, either of us, lawyer for or against. So the usual procedure, Mr. Chair, is for the senator to wait for their turn, then counter whatever they think the other senator did wrong, rather than to stand up and question. If not, Mr. Chair, then every senator here that has 10 minutes may magi-interject sa kabila. I understand the feeling of Senator De Lima, but at the proper time, she will be able to do this, no, to question. On your time because you're arguing. But let me just point out, as a lawyer, tatanungin kayo ng tanong, kung sinagot mo yung tanong at alam mo ang tamang sagot, talagang kaya dapat please advise yung witness kapag may tinatanong, intindi niya yung tanong maigi para masasagot niya ng maayos. At magsabi ng totoo. Mr. Chair, just again on that point, I hope my colleagues would understand why I had to inject once, every now and then. Dahil nga po, yes, the whole purpose of why we are asking questions kay Mr. Matubato ngayon is to test his credibility. Kaya, merong ganyang questioning, although this is already the cross-examination style of questioning, which happens in regular legal or judicial proceedings before a court of law. Kailangan naman ho natin maintindihan na itong proceedings natin ngayon ay hindi naman talaga a formal judicial proceeding. Na wag naman po sanang ganun na para bang nag-aano ng mga yung masyado naman istrikto na sinabi naman ho niya na ang kanyang inabot na educational attainment is grade 1. So what I'm trying to say, I'm appealing to my colleagues to give him some consideration. Wag naman po yung parang talagang in a formal setting in a court cross-examination. This is a fact-finding inquiry. And therefore, yes, we are testing his credibility. We have every right to do that. Pero wag naman pong ganon na masyado namang style. I know that my colleague here used to be a practitioner, but this is not a court of law. Bigyan ng konting konsiderasyon. I-explain po ng maigi. Wag ho nagbabasa ng mga Ingles. Wag hong nagtatanong ng Ingles. Wag naman pong ganon.
That's my appeal. Thank you, thank you. The chair takes note of your appeal for a more compassionate questioning. But you know, this is an investigation in aid of legislation. When somebody comes in here and makes allegations, all his statements will be subject to trial by probity. We have to prove the witness is saying the truth. That is fair game. Do not come here and expect kindergarten treatment. You are here before the Senate Committee on Justice. I would expect Senator De Lima to know she's appeared here. She even appeared in the impeachment case of Justice Corona. And you know that there will always be this cross-examination methods. So, you know, you come here at your own peril. When you say something, you have to expect, dapat alam po ninyo, pag may sinabi kayo rito, ibabalik ko sa inyo. Kaya po may record eh. Walang silbi yung record, kundi babasahin sa inyo, na yun ang sinabi nyo, tatanungin kayo, ba't nag-iiba kayo ng sagot? Kaya kung tinatanong yung affidavit sa inyo, tinanong kayo kanina, gumawa ka ba ng affidavit? Dapat sinabi mo kagad, opo, ang sinabi mo, hindi. Kaya nung pumasok ka, pinakita kayo sa affidavit. Pwede yun. Kaya isipin mo ang sasagutin mo. Huwag mong isipin, lulusot ka, isipin mo na dapat totoo yung sasabihin mo. Walang lusot dito. Ha? Nakakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Okay, walang abogado ka rito kundi yan nasa tabi mo. And I would advise all lawyers, I'm giving you wide latitude, including Senator De Lima, including Senator Trillanes, and Senator Cayetano. You've heard me call out Senator Cayetano. And I will say here, I do not want to have to say certain remarks that might offend you. Please do not let me do that. At most, I will call break in the session so I can tell you politely. But please do not go beyond the bounds. We are here in aid of legislation. We are investigating. When somebody comes in here, we have to cross-examine. We have to interpolate. Some say interpolation, some say cross-examination. Kailangan palabasin ang totoo. Otherwise, I will hold you in contempt. Sabihin ko, sa Tagalog, iko-contempt kita. Walang Tagalog yun eh. Paliwanag mo yun sa Tagalog. Thank you, Mr. Chair. Pinapatawa ko lang kayo para mawala yung tension at baka mamaya may dudutan na naman tayo dito. Wala nang dudutan. Okay, go ahead, please. And Mr. Chair, may I just promise this committee that I'm asking the hard questions dahil may pupuntahan po ito. So, Edgar, nakita mo na yung affidavit nandyan sa harap mo, no? Una, sinabi mo walang affidavit, tapos meron, tapos torture lang. Pero kung titignan mo, ang kabuuan ng affidavit na to ay tungkol sa DDS. Tama po? Okay. Ano ba totoo, sir? Kasi sa internet may nagsasabing nakatapos ka ng grade school or ng high school at hindi talagang grade 1. Kakaulit lang ni Senator De Lima na grade 1. Ano totoo, sir? Wala, sir. Wala talaga. Hanggang anong grade ka, sir? Grade 1? Kasi sir, itong, sir, ito ang nangyari sa aking buhay, sir. Okay lang kayo, sir. Anong grade natapos mo? Grade 1, sir. Grade 1 lang. Grade 1. Saan ka natapos ang grade 1? Sa Tamayong, sir. Kalinan, Davao City, sir. Tamayong, sir. Kalinan, Tamayong, sa Davao City? Oo. Okay. Hindi ka na nag-grade 2, ha? Hindi na, sir. Okay. Sige. Kasi, sir, ang punto lang naman dito, hindi ko anong grade. Napakaraming magagaling na tao na hindi nakatapos. Pinakamayaman, world leaders, innovators, na hindi nakatapos, no, or na-expel, no. Sabi nga ni Mayor Duterte, siya 75 lang, no. Pero dito po kasi sa affidavit nyo nakalagay na you finished 3rd year of grade school. Nagkamali lang po kayo nun? So grade 3 dito. Hindi naman, sir. Hindi man ako naka-grade 3, sir. Grade 1 man lang ako, sir. Okay. Ano yan, hindi nga ako Sige, masyadong sir. pumirma sa pangalan ko, sir. Okay. Ngayon po, dito po sa page 4, nakalagay dito, can you give us an example of an important target? Humingi ng halimbawa ng important target. Mahalagang target nyo, no? Yes, sir. One of them was Salim Makdoum, a Pakistani national. He was ordered liquidated by Rodrigo Duterte through SP04 R2 Las Cañas because he was a suspected terrorist.
Okay po? Tagalogin ko po, ano? Hininga ka ng isang mahalagang target o maselan na target. Ang sagot mo, opo, si Macdum. Si Macdum. At ang nag-order sa'yo ay si Mayor Duterte. Kung bakit siya terorista. Ito po ba galing sa inyo to, na yung sa Jensen, o may naglagay po dyan? Anong, pakipaliwanag lang po, anong tingin nyo po? Tinuod na, sir, tinuod na. Di lang ko kayo maka-istorya, pero tinuod na nga si Sally Macdum, terrorist, sir, terrorist. Bakit dili makastorya? He said it's true, but hindi lang niya makwento. So I'm asking, bakit dili mo makwento? Sorry. Sa tinuod lang yun, sir. Makabalo ko sa mga istorya kung dili lang tungod kang Arthur Las Cañas. Si Arthur Las Cañas lang ko puro makabalo, sir, nga terrorist, bomba, si Sally Macdum, basta tanan nga detalye, sir, kang Arthur Las Cañas, sir. Senator Subiri, please. Yeah, to simplify, he says that all information that he gets galing po kay Casta. Arthur Las Las Cañas. Cañas. Yeah, lahat ng information niya galing dyan. So hindi mo alam kundi sasabihin sa'yo. Opo, sir. Opo, sir. Gusto ko lang linawin, babalikan ko lang with the permission of Senator Cayetano. Sa NBI, no? Nagpunta ka doon, nagko-complain ka laban sa DDS, tama? Opo, sir. At binigay mo yung salaysay mo na sinumpaan mo. Opo, sir. At doon, sa course ng reklamo mo, ikaw ba'y nasa Witness Protection Program na naman? Nandoon na, sir. So nandun ka. So pagpunta mo doon, ang pakiwari mo, magko-complain ka, magrereklamo ka, alam mo na ikaw ay nasa isang testigo ng gobyerno na kahit na may kasalanan ka, protektado ka. Ano karaan? Sir. Naintindihan mo yung tanong ko, ha? Naulit ko yan, ha? So, dahil ka nagpunta doon na nasa witness protection ka o ikaw ay protektado ng gobyerno, sa salaysay mo, umamin ka laban sa iyong sariling interes. Na inaamin mo na ikaw ay pumapatay. Opo, sir. Tama ba yung sinasabi ko? Yes, Mr. Chair. Pero sa kabila niya, nag-alala pa rin ng NBI na wala kang abogado, pero inassume ng NBI na dahil galing ka sa Department of Justice, nasabihan ka na pagpupunta ka dyan, yung sasabihin mo dyan ay laban sa interes mo at ito ay dala ng pakiwari mo na dahil ikaw ay witness na protektado ng gobyerno, hindi ka na pwedeng habulin ng sinuman sapagkat parang nakipag-areglo ka na sa gobyerno para sa kapalit ng pagtestigo mo laban sa mga pumapatay na DDS, kung meron man. Tama yan? Opo, sir. Malinaw, ha? Pakiwari mo, ha? Gusto ko na, intindihan mo yung sinasabi para malinaw tayo. Malinaw sa'yo po? Tinuod, that means totoo po yan. Tinuod na, sir. May tinuod. Kasi sa amin Totoo, sir. Totoo nga. Totoo, sir. Tuod man. Hindi naman ako mahabol ng mga pulis, sir. Yung Para hindi ka na mahabulin ng pulis dahil ikaw protektado ka na ng gobyerno. Testigo ka na ng gobyerno laban sa mga ibang masasamang loob. sir. Tuod man. Okay, yun lang gusto kong malaman. Okay, thank you. Go ahead. Ang punto ko kay Edgar, kung galing man kay Las Cañas o hindi, kanina sabi mo, hanggang dun lang sinabi sa'yo ni Las Cañas. Hanggang dun lang na terrorist. Pero sa affidavit mo, siya daw ang suspect sa Jensen bombing. Alam mo ba na siya suspect sa Jensen bombing o hindi?
Basta si Las Cañas ang nagsasabi sa akin nga suspect yan sa bombing. Oo. So, nasabi niya sa'yo? Opo, sir. Bakit kanina nung tinatanong kita kung may alam ka pa tungkol kay Macdum, sabi mo wala na sir, basta terrorist lang? Sir, itong salaysay ko, sir, sa katagalan, sir, minsan nalilimot ako, sir, nalilito ako, sir. So, hindi Yan ka talaga, sure sir. sa testimony mo kung ano pa maalala mo at hindi? Naalala ko, sir. Ngayon nga, binigay ito sa akin ngayon, naalala ko na, sir. Naalala ko na. Oh, magsasabi naman ako ng totoo. Siyempre, kasali ako dyan, sir. Oh, sir, pero paano namin alam kung ano paniniwalaan mo na nakalimutan mo, ano yung totoo, ano yung sinabi ni ganito? Kasi napakabigat nung statement na yon eh. Na kaya matibay loob mong patayin siya kasi alam mo siya yung bumomba sa Jensan. Pero nakalimutan mo na ang dami mong detalye po na naalala mo lahat, pero yung iniisa-isa kong detalye sa iyo, umiiba ho. Kaya Edgar. Kana, sir, maura ginasa nga ako kasulti nga tinuod na, sir. Sige po. Dili na bakak, sir. Dili na bakak. Sige, you want to translate then I'll move on to next Sabi ni point. Ka Edgar, yan lang daw masasabi niya. Yan ang sabi niya, katotohanan ayon sa kanya. Again, with the permission of Senator Cayetano, I just want to, yung mga lukot maayos eh. Ang sabi mo kanina dito, ikaw ay asset. Yes, sir. Nagpunta ka doon sa heinous crimes at ang sabi mo, asset ka. Yung bang asset may bayad? Wala, sir. Wala, sir. Wala, sir. Walang bayad. Papatayin si Macdum. Wala kang bayad, kasama ka sa nila para patayin ng isang tao. Okay sa'yo, hindi ka magtatanong? Lalo na't pinsan ng asawa mo, yung asawa ni Macdum. Wala naman ako magawa, sir, kasi project man yun ng mga pulis, sir. Pinipilit ka ba ng mga pulis? Hindi, sir. Hindi naman. Oh, bakit sasabihin mo walang kang magawa? Wala naman ako magawa, sir. Siyempre, mga pulis man yung Kasi ang importante sa akin, malaman ko. Ako, alam ko na hindi ka masyado nakapag-aral, pero hindi excuse yun na hindi ka makapagsabi ng totoo. Oo, sasabi ako ng totoo, sir. So, para sa iyong protection, dapat magsabi ka ng totoo. Dahil dadami pa yung problema natin pagka gano'n eh. Oo, sir. Oo, sir. So, hindi mo naiisip na, ba't naman natin papatayin yan? Terorista yan eh. Kayo sinasabi mo, siya nag-bombing doon sa Jensan. Pag sinabing bombing sa Jensan, parang meron ka ng rason. Patayin natin ka. Talagang nambobomba, pumapatay ng tao yan. Pero sinabi mo kayo na, terorista lang yan. Papatayin mo, sasama ka uli. Papatayin mo si Macdum, sasama ka sa kanya. Kahit na pinsan mo, dahil terorista yan. Hindi ko maintindihan yan. Para bang, tapos ngayon haharap ka rito, I'm sorry pasensya ka na. Harap ka rito, sabi mo, after telling us, kasama sabi mo sa amin, ang napatay mong tao, minimum 50, sabi mo nung isang araw, hanggang 1,000 kasama ka, alam mo. Tapos ngayon, wala ba tayong konsensya, kapatid? Nagkukonsensya naman ako, sir. Kaya ka napunta rito, di ba? Nagkukonsensya naman Kaya ako, ka sir. napunta rito. Opo, sir. Kaya ka humarap dito ngayon. Opo, sir. After 50 to 1,000. Kaya kasi sinasabi ko, siyempre kung ikaw, kahit na sinong tao, papatay ka, hindi ka basta papatay, terorista eh. Kasi yung terorista, bakit, ano bang ginawa niyan? Siyempre, ang gatong, sabi ko, nagpaputok, maraming pinatay. Angal ka. Eh, hindi mo naman kilala yan, ba't ko papatayin yan? Lalo, wala kang bayad. Asset ka eh. Opo, sir. Asset, walang bayad. Walang bayad, sir. Di ba may sweldo ka kamo dun sa CAFGU? 6DF, sir. Ha? 6DF, sir. Oh. CHDF. May sweldo ka doon. Allowance man lang, sir, ang 6DF, sir. Ano ba yung... Hindi ba yung CHDF parang CAFGU yan? Sa Diba yan? Civilian Home Defense Force. Oo, sir. Oh. Wala na yan noon. By that time, alam ko, ang CAFGU pumalit yan, di ba? Oo, ngayon, sir. Kapgo na ngayon, sir. Noong panahon na yon. 6DF, sir. 6DF ako, sir. Kailan ba, nung pinatay ba ninyo si Macdum, CHDF ka, or CAFGU, or ano ka? 6DF, sir. DDS? Umalis na ako, sir, sa CHDF, sir. Umalis na ako. Doon na ako sa... Naging CAFGU ka ba? Sabi mo kasi last time, CAFGU eh. CHDF, sir. CHDF. Ngayon, ang pumalit na, sir, CAFGU na. Parang iniisip ko na nga... Sir, sandali lang po. CAFGU na, No? sir. Ang sabi nyo rito, nakita ko sa transcript, kung di ko nagkakamali, sabi nyo, CAFGU kayo. Lang. Mr. Chairman, for the record, Yes, just third lang. Senator Pacquiao. What I understand, Mr. Chairman, dito,
ito ay inquiry sa isang witness para pakinggan natin yung yung statement ng witness. Hindi natin didipinsan siya o ano, kundi examine natin kung nagsasabi siya ng totoo. Tayo mga senador ay mag-iimbestiga, hindi magpuprotekta doon sa witness. Yun po ang rules natin dito. Thank you, Mr. Chairman. Kaya inuulit ko, nagpunta po kayo dito, kayo ang nagpresenta, kaya tinatanong ko kayo na sino nagpresenta sa inyo. Sabi nyo kanina, hindi nyo kailangan abogado. Nalagay tayo ng abogado. Naganap pa kami. Meron pang isang abogado dyan, naka-reserve. Pero hindi ho namin kayo lulukohin dito. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Ano po? Kaya magsabi lang ho tayo na ito. Nililinaw kasi ang problema niya, pag may sinabi kayo at may affidavit kayo, gagamitin yung affidavit. Kaya nga ho sinabi ko, sa mga susunod na testigo, kailangan may affidavit dahil yun ang gagamitin basihan para tanungin kayo sa inyong sinasabi kung totoo o hindi. Malino po? Opo, sir. Okay, please proceed. May I open my mouth, Mr. Chair? Sure. Thank you. I know there are mosquitoes there, not flies. No, the chair is correct. Just for the purpose of order, we are all passionate here because we are all in search of the truth. Mr. Chair, there's no intent whatsoever to mislead. In fact, tinetesting natin yung witness. Is he misleading the public and this committee or tama ba? Kaya pag sinabi niyang walang affidavit tapos meron, kaya, hindi misleading yun eh. Tinetest nga yung sinasabi niya. So having said that, kay Edgar, balik tayo kay Mr. Macdum, no? So nung dinala nyo na po dun sa lote ni SPO4 Laod, tama po ba, sir? Opo. Anong ginawa niyo po sa kanya? Si Macdum, sir. Pinatay po. Paano niyo pinatay, sir? Binigti. Okay, sir. Sir, tapos pagkatapos niyo binigti, Chinap-chap nila ni Arthur Las Cañas. sino po nagbigti? Kami po ang nagbigti, chinap-chap ni Arthur Las Cañas. Sinapchap. Opo. Ano ibig sabihin ng sinapchap? Yung- Tinagataga. Tinagataga. Tinagataga, sir. Go ahead, please. Sige. So tinataga, so hindi ang pagpatay po sa kanya bigti, hindi po nilaslas yung liig ng kutsilyo. Hindi, bigti din. Tinagtad po o pinagsasaksak? Tinadtad po. Okay. Bakit po sa inyong paragraph 35, page 5 ng inyong affidavit, ito po sinabi nyo. I'll say it in English, Mr. Chair, then translate in Tagalog. After 2 days later, I met Salik Macdum still in the second floor of Penaplata Market. Unknown to him, SPO4 Arthur Las Cañas and their group was already with me. They made a show of arresting Salim Macdum, and we brought him to the burial site in Barangay Maa, Davao City, where I saw the group slit his throat and took turns stabbing him to death. After he died, they buried him there in a lot owned by retired SPO4 Ben Laud. Sir, ang sinabi mo sa affidavit, nilaslas ang liig, tapos pinagsasaksak. Ang sinabi mo last hearing, chinap-chap at binigti, ngayon ang sinabi mo rin binigti. Ano ang totoo sa dalawa? Basta binigti, sir. Binigti yan, sir. Binigti yan. Bakit po sinabi nyo sa NBI na nilaslas ang liig? Binigti yan. Senator Cayetano, you have one Yes, sir. minute and 10 seconds. Okay. May sagot ko kaya kay Edgar. Bakit magkaiba parati kwento nyo sa Hindi naman affidavit? kinakount yung time ng witness eh. Yung witness can answer for a long time. I'm just telling you that because Yes, sir. you already have three Yes, sir. Thank you, sir. substitution. Go ahead. Sir, yung pagkuhan na, sir, si Arthur Las Cañas na ang sumaksak at saka sumapsap, sir. Igo lang ko nga nagbigti. Igo lang ko nagbigti, sir. Siya lang daw nag-strangle. Sino? Siya lang. Siya nag-strangle. Pero yung sumaksak daw, yung... Sandali lang po, no? Okay, magagalit sa akin. Sinabi nyo kanina, binikti nyo yung dalawa ni, ano pa na si Castañas, Lasanya, ano?
Nagugutom tuloy ako dito. Opo, opo. Malapit Opo, na sir. po Pasko, kaya Castaños. Ano pangalan nun? Ano? Las Cañas, sir. Las SPO for Cañas. Las Cañas, sir. Las Cañas. Alam ko naman, para lang ma-relax tayo. Las Cañas. Okay. Sabi mo kanina dalawa kayo nagbigti. Tinulungan mo siya. Basta, sir, kaming dalawa ang nagbigti, katapos, pamang pagbigti, sir. Pero ngayon, kasi sinasabi mo, ikaw lang ang nagbigti. Di nagbigti, Alin ang sir. totoo? Oo. Tapos, siya na ang may hawak man siya ng kutsilyo. O, siya na ang... So nagbago na naman tayo. Oo, sir. Kanina, dalawa kayo nagbigti. Kaming ang dalawa, sir. Kaming Yung dalawa. dalawa. Oo, O, sir. tapos? So, may hawak siyang kutsilyo, sir. Tapos, Tapos, nilas na ginanyan silig. siguro niya, sir. Oo. Importante, ba't di mo sinabi kanina? Sinabi mo lang binigti. Oo, sir. Oo. Importante yun. Opo, sir. Opo, sir. Kailangan Yung- kailangan kompleto, sir. Nilaslas yung leg. Lalo na sinabi mo doon sa affidavit mo nung una, na nilaslas, tapos sinaksak na sinaksak. Pagdating mo rito ngayon, binigti, sinapsap na. Wala yung laslas. Malayo yun. Opo, sir. Opo, sir. Anong paliwanag mo? Basta yung sa akin lang, sir. Totoong-totoo yan, sir. Hindi pwede yung basta. Totoo. Kailangan sabihin mo yung totoo talaga. Oo, totoo. Ano yun? Basta. Kay Gordon pa rin ako. O, so, Ganun sa ba yan? ako, sir. Gibigti na siya, sir. Tapos, gilaslas na ni Arthur Las Cañas, sir. O, mo na akong gusto ipasabot, sir. Oh, translation, please. Translation, please. Yan ang gustong ipaalam, ipaintindi sa inyo. Okay. Ano ang gusto mong pailang? Kanina sinabi mo, binigti. Ninyong dalawa. Tapos wala na. Tapos ngayon, nung nakaraan, sinabi mo, pinagsasaksak. Tapos ngayon, sinasabi mo ngayon, sa isang kabinawit mo, nilaslas, tapos sinaksak, walang bigti. Ano ngayon ang totoo? Ang totoo yun, sir. Sa umpisa, binigti yan. Pagkatapos, linaslas ni Arthur Las Cañas. Yan ang Sige, paliwanag okay. ko, sir. Okay, alright. Sige. Pasensya na kayo, ha? Opo, sir. May I ask Senator Pacquiao to ask the question? Kasi ang question ko, bakit iba sa NBI sinasabi mo, iba dito? Gar, nganong lahi-lahi man imong statement, lahi sa NBI, lahi dire. Lahi-lahi man imong istorya. Usahay man good, sir. Naglibog na ko, sir. Usahay naglibog ko. Ano yan? Ano yan? Ang sabi ko, bakit ang tanong ko sa kanya, bakit iba Mr. Chairman, ang tanong ko sa kanya, bakit iba-iba yung statement mo sa NBI saka dito? Ang sabi naman niya, nalito na po kasi ako. So nalito na po kasi siya. So Just for the record, ang sa Bisaya po kasi nalito, naglibog. Sa Bisaya, nalito. So sa Tagalog kasi naglibog, pangit, iba yun eh. Hindi naman pangit yun. In your mind, naglibog. Anyway, for the record, again, Mr. President, Mr. Chairman, iba po yung nasa NBI. Kanina, I asked him, may laslas. Sabi niya, walang laslas. Next question, ka Edgar. Nakakang barel? Do you have a gun? Nung panahon na yun? Na, sir. Na ako. Sarili mo? Opo, sir. Anong, Opo, sir. Anong klaseng barel? 45, sir. 45. Anong brand po? Colt 45, sir. So, original? Original. Binili ko yung kang Arthur Las Cañas, sir. Okay. Binigay sa'yo? Binili, sir. Binili. Magkano pila ang... 25 man siguro, sir. Paano mo na-afford bumili ng barel na 25,000 kung 3,000 a month lang ang sweldo mo? Hindi man, sir. Ako, nagbro-broker ako ng lupa. Yung may ginansya naman ako, sir. Nagbibinta-binta ng lupa, sir. Sa Island Ganit Samal, sir. So may iba kang income kasi nung unang sabi mo, yun lang, 3,000, naging 4,000, naging ganon. So may iba ka pang negosyo din. Siyempre naman, sir, kaya kung hindi ka mabubuhay sa sahod mo, sir, nga 5,000 lang, may anak ka, sir, paano pagkabuhay mo yan? Hindi, sir, ang punto ko, nung una kasi ang